So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, nigi-game test natin itong isang budget smartphone today, which is the Itel CT100. Maganda kaya to for gaming? Tara, check natin. So 5 games ang ating i-test. Meron tayong ML, Genshin, Honor of Kings, WoA, at COD. So first na lalaroin natin is ML. So itong ating settings. Map quality ultra, refresh rate high resolution HD. So pagdating sa Mobile Legends, ayan, playable naman siya sa mataas sa settings. So far, no frame drops na tayo na-experience ng mga malala dito. May enjoy nyo naman maglaro ng mataas na settings ng ML dito sa Itel CT100. Very affordable smartphone. Okay na okay ang performance sa ML. So next is Honor of Kings. Set natin yung settings niya. So graphics high, resolution ultra. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, maganda rin ang performance yan ni Itel CT100 sa mataas sa settings. Super playable naman siya, no frame drops naman na malala while playing this game dito sa smartphone. So next naman is COD. So settings natin, graphics is medium, frame rate high. So pagdating sa COD Battle Royale, mga ka-J-Vlog, playable na playable din siya dito sa Itel CT100 kahit na may kalaban tayo. Meron lang super slight frame drop along the way pero manageable naman siya at okay rin naman yung movement niya after niya na yun, no? So makakalaro naman kayo na mabuti dito, pero sa ito siya pinakamataas lang na available graphics talaga is medium, pero fine yan. Importante, playable po yung Battle Royale.
So pagdating sa COD multiplayer, mas okay. Mas better yung performance niya dito. Ayan, no? Ganda ng nung paglalaro natin kahit na may kalaban, nakakalaro tayo ng mabuti. No frame drops at all. Dito sa multiplayer ng COD, matik may enjoy nyo maglaro dito sa Idle City 100 dahil ang laki nung kanyang display. So next is Genshin Impact. Ayan, iset natin yung settings na muna sa pinakamababa. Ayan, graphics lowest, 30 FPS at naka-off ang motion blur. So pag sinet nyo sa lowest settings, matik ganyan yung niya. Medyo pixelated siya. Pero yun, mas better na sinet na lang natin siya sa ganitong settings para makalaro tayo agad. Pero again, kahit sa lowest settings, nagfe-frame drop siya. Tapos matagal mag-load yung yung graphics niya. Kunyari kung pupunta kayo sa certain location, parang naglo-load pa yung graphics niya. Pero yun, playable naman yung Genshin kahit papaano, kahit nasa mababang settings lang naman. Ayan. Reyna Kalakata yun. So yun, advice ko nga, kung maglalaro kayo ng Genshin, pinakamababa na lang yung set. Mas better siya. Ayan, no. Pero surprisingly, for a price tag na 4,000 pesos, kayang-kaya i-handle ang Genshin Impact, in fairness naman. Kaya, yun. 30 FPS. Hindi ko na siya sinet sa mataas kasi in-expect na natin na hindi naman siya ganun ka-playable pag high settings. Dahil syempre, na yan kumbaga, yung chipset niya pang budget smartphone lang talaga. Ayan, battle. Ayan, nakaka-battle naman tayo. Compare sa mga iba na natatry ko sa budget, kahit nga movement, hassle na Pero dito, all goods naman, kahit pa paano. So yun mga ka-J-Vlog, playable naman ng Genshin dito sa Infinix, sa ITEL City 100. Pero I suggest set nyo siya sa pinakamababang settings. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa ITEL City 100. So far, yung mga tinest natin dito is playable naman, including itong Genshin Impact. Nakakalaro naman tayo kahit papaano dito sa smartphone na to. And for a price tag na 4,000 to 5,000 pesos, okay naman ang kanyang gaming performance sa budget smartphone. Sobrang premium looking na itong smartphone na to. At the Unisoc 72, at yung chipset niya is okay rin naman ng kanyang performance sa gaming. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na kaya naman din mag-handle ng games, okay rin naman i-suggest itong ITEL City 100. Unang-una dito maganda yung storage niya, 120GB. And yun naman ang pinaka-minimum for this kind of price tag naman. Yung maganda dito habang naglalaro ko, yung screen, napakalaki po ng display niya. And yung speakers, in fairness naman sa speakers, and sa speakers niya, kahit pa paano, nasa average level naman siya. Single speaker lang itong ITEL City 100 at wala siyang feature na tumataas sa beyond 100% volume. Pero yet again, okay naman siyang i-recommend din sa mga consumers na naghahanap ng smartphone na pwede rin kahit paano for gaming. Kung i-rate ko gaming performance nito, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito nasa 7, and makunat din ang battery netong smartphone na to. Kaya ano pang hinihintay nyo kung interested kayo dito sa ITEL City 100, nandito yung view products, i-click nyo na yan para ma-add to cart nyo na itong smartphone na to. Lalo na, mura-mura lang siya sa online at merong voucher na naghihintay para sa inyo.